Dear Miss Jake, sobrang tagal ko pinag-isipan kung magsisend ba ako ng letter sa'yo. Kasi, honestly, nakakahiya. Nakakahiya kasing aminin kahit sa sarili ko na naging utu-utu ako ng 5 taon. Pero, sasabog na kasi yung dibdib ko eh. Kailangan ko lang talaga ng makakausap. Para na rin gumaan kahit papaano yung bigat na dinadala ko araw-araw. Tawagin mo na lang akong Jenny, 25 years old. Sa ngayon, isa akong call center agent na walang naiwang ipon, walang sariling bahay, at walang tinapos. Dati naman, Miss Jake, may pangarap din ako eh. Pumasok ako sa isang university sa Maynila para mag-take ng business administration. Doon ko nakilala si Mark. Civil engineering student siya. Kung titignan mo kami noon, parang langit at lupa. Bida-bida siya, palaging maayos manamit, matalino, tapos puno ng ambisyon. Ako, simpleng probinsyana lang na nakikipagsapalaran sa Maynila. Nung naging kami, feeling ko ang haba ng hair ko. Kasi kahit simple lang ako yung pinili niya. Ang sweet niya eh. Parehas kaming nangangarap. Lagi niyang sinasabi sa akin habang nakatambay kami sa campus, Jenny, tignan mo balang araw magiging top engineer ako. Ipagpapatayo kita ng malaking bahay. Bibili tayo ng kotse at hindi na tayo maghihirap. Gagawin kitang reyna ko. Nakakakilig, di ba? Akala ko talaga siya na yung bumuo ng future na gusto ko. Pero, parehas kaming galing sa mahirap na pamilya, Miss Jake. Pagtungtong namin ng 2nd year, nagkaproblema sa pera. Nawala ng trabaho yung tatay niya sa probinsya. Tapos, yung nanay ko naman, nagkasakit. Literal na wala nang maipadala sa aming dalawa. Hindi namin kayang pagsabayin ang pag-aaral kung pareho kaming walang pambayad ng tuition. Tapos, kailangan pa ng allowance. Doon nangyari yung pinakamalaking desisyon sa buhay ko. Isang gabi, umiiyak siya sa akin. Sabi niya, Jenny, baka tumigil na muna ako. Hindi ko na yata kaya. Siyempre, bilang girlfriend na patay sa kanya, naawa ako. Na-imagine ko yung pangarap niyang maging engineer na mawawala na lang bigla. Dahil mas malaki ang chance na kumita agad ng malaki kapag engineer na siya, nagsuggest ako. Sabi ko, Mark, ako na lang muna ang titigil. Maghahanap ako ng trabaho. Ako na ang sasagot ng tuition mo, ng allowance mo, pati yung rent mo sa boarding house. Tapusin mo yung engineering mo. Tapos, kapag nakapasa ka na sa board, kapag may trabaho ka na, ako naman ang pag-aralin mo ha. Hihintayin mo ko. Tapos, sabay tayong magiging successful at giginhawa. Miss Jake, umiyak siya ng sobra nun. Niyakap niya ako ng sobrang higpit. Sabi niya, pangako Jenny, hinding-hindi ko makakalimutan tong sakripisyo mo. Utang ko sa'yo yung pangarap ko. Kapag engineer na ako, babawi ako sa'yo ng sobrang sobra. Kinabukasan,
Nag-drop out ako. Naghanap agad ako ng trabaho. At doon, nag-umpisa yung kalbaryo ko na akala ko fairy tale. Pumasok ako sa BPO. Ang shift ko, 8:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga. Dahil sobrang mahal ng tuition sa engineering at ang dami nilang mga projects at plates, hindi sapat yung sahod ko sa call center. Kaya alam mo ginawa ko? Kumuha pa ako ng part-time job sa Jollibee tuwing umaga. Pag out ko ng 5 a.m. sa call center, didiretso ako sa Jollibee para pumasok bilang service crew hanggang 10 a.m. Uuwi ako, matutulog ng 3 o 4 na oras. Tapos, gigising para ipagluto siya. Tapos, papasok uli sa gabi. Grabe yung pagtitipid ko sa sarili ko. Yung mga kabatch ko, nag-e-enjoy ng college life, nagpupunta sa mall, bumibili ng mga bagong damit at makeup. Ako, ilang taon akong naka-t-shirt na kupas at sapatos na papunta na sa pagbuka. Kapag break time sa call center, ang kinakain ko madalas, itlog at kanin o kaya noodles para lang may matira sa sweldo ko na ibibigay ko ng buong buo kay Mark. Kapag nanghihingi siya pambili ng T-square, ng materials para sa plates niya, hindi ako nagtatanong. Bigay lang ako ng bigay. Siguro, tatanungin mo ko, Miss Chick, bakit hindi ako napagod? Bakit nagpakatanga ako ng ganon katagal? Kasi, noong mga panahong naghihirap kami, napaka-sweet ni Mark. Sinasalubong niya ako kapag umuwi ako galing Jollibee na pagod na pagod. Ipagtitimpla niya ako ng 3-in-1 na kape tapos habang umiinom ako, minamasahe niya yung mga binti ko at paa ko na ngalay sa kakatayo at kakalakad sa store. Sinasabi niya palagi, I love you, Jenny. Konting tiis na lang talaga. Makakagraduate na ako. Papakasalan kita, promise. Minsan, mag-iiwan pa siya ng sticky notes sa salamin na may nakasulat na, Thank you for everything, my future wife. Yung mga ganong maliliit na bagay, yun yung nagiging gasolina ko araw-araw. Feeling ko kasi, nakikita niya yung pagod ko. Feeling ko, worth it lahat kasi may lalaking nag-a-appreciate sa akin. Nang mag-5th year na siya, senior year, thesis time, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Naging sobrang busy niya. Dati, kahit busy siya, umuwi siya sa apartment para sumabay sa akin kumain. Pero nung thesis na nila, halos hindi na siya umuwi. Ang lagi niyang sinasabi, may ginagawa sila. At yung thesis advisor daw nila, isang napaka-terror na professor na tawagin na lamang nating Ma'am Helen. Ayon sa kwento ni Mark noon, itong si Ma'am Helen ay nasa early 40s na, pero dalaga pa at super sungit. Pero napakayaman kasi yung pamilya nila ang may-ari ng isa sa pinakamalaking construction firms sa bansa. Sabi ni Mark, hawak daw ni Ma'am Helen sa lieg yung graduation nila. Kaya kailangan daw niyang laging sumunod sa mga utos nito. Madalas daw silang pinapapunta ng mga groupmates niya sa bahay ni Ma'am Helen para doon mag-revise ng thesis. Ako naman si tanga. Intindi lang ng intindi. Naaawa pa nga ako sa kanya noon eh. Minsan, kapag nagme-message siya na gutom na daw sila sa bahay ng professor niya at nagpupuyat, nagpapadala pa ako ng food delivery mula sa kakarampot kong ipon para lang
may makain siya at yung mga groupmates niya. Fast forward, dumating din yung araw ng graduation niya. Napakasaya ko noong araw na yon, Miss Chick. Umiiyak ako sa bleachers habang pinapanood ko siyang nagmamarcha at umaakyat sa stage. Alam mo yung feeling na, hala, engineer na siya. Yung mga puyat ko, yung butas ng sapatos ko, yung pagod ko sa fast food at BPO, heto na yung kapalit. Pero pagkatapos ng ceremony, nung nilapitan ko siya para yakapin at batiin, lumayo siya ng kaunti. Sabi niya sa akin, "Jenny, huwag masyadong malikot. Nakakahiya sa mga kaklasiko at mga professors namin." Medyo na-hurt ako doon, Miss Chick. Pero inisip ko na lang baka kailangan niya lang magmukhang professional. Lumipas ang ilang buwan. Nakapasa siya sa board exam. Ganap na lisensyadong civil engineer na siya. At dahil nga magaling talaga siya, nakapasok siya agad sa isang sikat na construction firm. Dito na nagsimulang matupad ang mga pangarap namin. Dahil sa galing niya, na-promote siya agad. Lumaki yung sahod niya. Makalipas lang ang mahigit 1 taon, nag-uwi siya ng magandang balita. Kumuha siya ng isang brand new na bahay sa isang magandang subdivision. Hulugan man pero sa kanya nakapangalan. Tapos hindi nagtagal, nakakuha rin siya ng sasakyan. Umiyak ako sa tuwa noon. Sabi ko sa sarili ko, "Lord, thank you. Tapos na yung kalbaryo namin." Tinutupad na niya ang mga pangako niya. Pinatigil na niya ako sa trabaho. Sabi niya, "Jenny, ako naman." Sobrang tuwa ko noon, Miss Chick. Pero kasabay ng pagpuno ng mga material na bagay sa bahay namin, unti-unting nawala yung Mark na nakilala ko. Yung lalaking nagtitimpla ng kape ko at nagmamasahe ng paa ko, biglang naglaho. Naging sobrang iritable niya. Konting kibot ko lang sa bahay, nagagalit siya. Hindi ko lang maplansya ng maayos yung polo niya, sisigawan niya ako. Hindi masarap yung luto ko, ibabagsak niya yung kutsara at tinidor. Isang gabi, naglakas loob akong magtanong. Sabi ko sa kanya ng malumanay, "Mark, engineer ka na ngayon. Ang ganda na ng buhay natin. May sasakyan na tayo. Pwede na ba akong mag-enroll ulit sa next sem? Kahit part-time student lang muna ako sa gabi, para naman makatapos din ako tulad ng pinag-usapan natin." Biglang nag-iba yung timpla ng mukha niya. Tinitigan niya ako ng masama at sinabing, "Ano bang pinagsasasabi mo, Jenny? Bakit ka pa mag-aaral? Wala ka namang mararating eh. Tignan mo nga sarili mo. Call center agent ka lang. Hindi mo na kailangan mag-aral kasi ako naman bumubuhay sa iyo ngayon. Ako gumagastos lahat dito." Sobrang sakit nung sinabi niyang yon, Miss Chick. Sumagot ako, "Pero Mark, nangako ka sa akin eh. Ang tagal kong naghintay. Gusto ko rin namang magkaroon ng degree." Doon na siya sumabog. Tumayo siya. Dinuro niya ako at sinigawan ng mas malakas. "Huwag mo kong pinipilit sa gusto mo. Ikaw ba nagbabayad ng monthly amortization ng bahay na to? Ikaw ba nagbabayad sa kotse? Ako nag-provide ng lahat ng to. Bahay ko to, pera ko to, nakikitira ka lang dito kaya huwag kang magreklamo at sumunod ka na lang sa gusto ko."
Sobrang sakit, Miss Chick. Nakikitira. Pumutok ang dibdib ko, Miss Chick. Kung hindi dahil sa dugo at pawis ko noong nag-aaral siya, wala sana siyang trabahong ganyan ngayon. Simula noon, naging ganun na ang setup namin. Araw-araw niyang ipinapamukha na siya yung boss, siya yung may pera, at ako, wala akong kwenta kasi hindi ako nakatapos. Isang bagay na isinakripisyo ko para sa kanya. Pinaliit niya ng pinaliit ang tingin ko sa sarili ko. At hindi nagtagal, Miss Chick. Yung masasakit na salita, naging pananakit na pisikal. Minsan, kapag uuwi siyang lasing at magtatanong ako kung bakit ginabida siya ng sobra, imbis na sumagot, itutulak niya ako ng malakas hanggang sa tumilapon ako sa sahig. May isang beses pa nga, nakita ko sa credit card statement niya na nag-check-in siya sa isang hotel sa Makati. Nang kinonfront ko siya at umiiyak ako, sinampal niya ako ng buong lakas kaya pumutok ang labi ko. Sabi niya, wala kang karapatang questionin ako. Palamunin kita. Sigaw niya sa akin habang namimilipit ako sa sakit sa sahig. Naging punching bag ako sa sarili naming bahay. Mula sa inaakala kong pagiging reyna, naging alipin ako. Pero alam mo kung bakit hindi ako umalis agad? Kung bakit nagstay ako kahit puro pa sana ang braso ko at palagi akong nakasuot ng jacket sa call center para lang itago yung mga bugbog ko? Kasi mahal ko siya. At kahit shinif ko yung utak ko para intindihin siya, kinumbinsi ko ang sarili ko na baka sobrang stress lang niya. Hindi kasi biro ang bills namin. Yung mortgage ng bahay, hulog sa kotse, kuryente, tubig. Naisip ko baka dala lang ng matinding pressure sa trabaho kaya siya nagiging halimaw. Na baka kapag naka-adjust na siya, babalik ulit yung sweet na Mark na nagtitimpla ng kape para sa akin. Nagpakatanga ako at niloko ko ang sarili ko. Hanggang sa dumating ang isang araw ng linggo. Wala siya sa bahay noon kasi may emergency site visit daw siya. Naglinis ako ng kwarto namin. Habang nag-aayos ako ng mga damit sa closet, may nalaglag na isang makapal na envelope mula sa bulsa ng paborito niyang suit jacket. Kulay ivory yung envelope. May naka-emboss na gold letters. Miss Chick, hindi ko ugaling mangialam ng gamit pero noong makita ko yung pangalan na nakaprint sa labas, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Engineer Mark David Villanueva and Engineer Helen Rosales. Nanginginig yung mga kamay ko nang buksan ko ang envelope. Isa itong wedding invitation. At hindi lang basta invitation para dumalo. Ito ay para sa kasal nila, ni Mark at ng dati niyang terror na professor na si Ma'am Helen. Ang petsa ng kasal? Next month na. Halos himatayin ako sa kinatatayuan ko. Parang hinigop lahat ng lakas ko. Nanlalabo yung paningin ko sa dami ng luhang bumabagsak sa mga mata ko. Alam mo yung sakit ng mga pasa sa braso ko? Naging manhid yun kumpara sa pagkawasak ng puso ko noong oras na yon. Kinuha ko agad ang cellphone ko. Matagal na akong hindi nagbubukas ng Facebook dahil sa stress ko sa trabaho at sa bahay. Isa pa, matagal na akong in-unfriend ni Mark dahil daw unprofessional tignan sa mga boss niya kung may nakatag na
girlfriend na call center agent lang. Sinearch ko yung pangalan ni Helen Rosales. Public ang profile niya, Miss Chick. At doon ko nakita yung katotohanan na matagal na palang itinatago sa akin. Puno ang profile ni Ma'am Helen ng mga pictures nila ni Mark. Mga pictures na nagta-travel sa iba't ibang bansa noong mga panahong sinasabi ni Mark na may site inspection siya. Mga pictures na nakahawak sila sa bewang ng isa't isa noong mismong graduation day habang ako nasa bleachers at umiiyak sa tuwa para sa lalaking may kayakap na palang ibang babae backstage. At ang pinakamasakit sa lahat, yung post ni Ma'am Helen ng isang diamond ring. Ang caption niya, "He finally asked. I said yes to my favorite student, my best engineer, and my forever love. Been keeping this secret since your senior year." Since senior year. Miss Chick, matagal na pala. Noong mga panahong nagpapakakuba ako sa BPO sa gabi at nagsiserve ng Jollibee sa umaga na walang tulog para lang ipadala ang tuition niya. Noong mga panahong nagpapadala pa ako ng pagkain sa bahay ng professor niya para may makain siya habang nagtitisis. Sila na pala. Ginagawa na pala nila akong tanga at utusan. At yung stress na pilit kong iniintindi sa tuwing sinasaktan at sinisigawan niya ako, hindi pala yun dahil sa bills, kundi dahil nandidiri na siyang umuwi sa akin. Dahil may ibang babae na siyang inuuwian at pinapangarap. Wala sa sariling napaupo ako sa sahig. Yakap-yakap yung wedding invitation nila. Hindi ko alam kung gaano katagal akong umiyak doon. Parang namatay yung kaluluwa ko. Hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng pinto. Dumating si Mark. Pagkakita niya sa akin na nakaupo sa sahig, umiiyak at hawak yung imbitasyon, namutla siya. Natigilan siya sa may pinto. Tinignan ko siya sa mga mata. Wala na akong lakas para sumigaw o magwala, Miss Chick. Pagod na ako. Ang tanging lumabas sa bibig ko ay, "Bakit, Mark? Bakit mo ginawa sa akin to?" Inaasahan ko na magpapanik siya, na magsusorry, o kaya lalambot ang puso niya kasi huling-huli na siya. Pero yung sumunod na nangyari, yun ang tuluyang dumurog sa huling piraso ng pagkatao ko. Lumapit siya sa akin. Hinablot yung imbitasyon mula sa kamay ko. At tinignan ako ng napakalamig. Wala man lang kahit isang patak ng pagsisisi o hiya sa mukha niya. Mabuti naman at nalaman mo na. Nakakapagod na ring magtago sa'yo sabi niya. Ang boses niya ay parang wala lang. Parang nagbabasa lang ng resibo. Oo, ikakasal na kami. Ikakasal na kami ni Helen. Sabi ko, paano ko, Mark? Tinulungan kita Kinain ko lahat ng hirap. Tinitiis ko yung mga bugbog at pananakit mo. Dahil akala ko tayo hanggang dulo. Ako ang bumuhay sa'yo. Tapos ngayon, papakasalan mo yung professor mo? Miss Chick, tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa na parang isa akong maduming basahan. Sabi niya, "Jenny, maging praktikal tayo. Ano bang maibibigay mo sa akin? Oo, tinulungan mo ko dati. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran ko lahat ng ginastos mo. Ibigay mo lahat sa akin ang suma total ng mga nagastos mo. Pero hanggang doon lang yon.
Tingnan mo ang katotohanan. Si Helen, pamilya nilang may-ari ng construction firm na pinapasukan ko ngayon. Nang maging kami nung senior year ko, siniguro niyang ipapasa niya ako. She gave me connections, Jenny. Binigyan niya ako ng magandang posisyon sa kumpanya. Itong bahay, itong sasakyan na pinagmamalaki ko, ginamit ko ang koneksyon niya para makuha ko ito lahat ng mabilis. Isang bagay na hindi mo kailanman kayang ibigay sa akin kahit mag-call center ka pa habang buhay. Parang may sumampal sa akin ng paulit-ulit. Kaya ba ganyan ka sa akin? Kaya ba sinaktan mo ko? Kaya ba sinasabihan mo kung nakikitira lang ako kasi binenta mo ang sarili mo sa professor mo para sa posisyon? Sabi ni Mark, he made a smart choice. Sabi niya, tingnan mo ang sarili mo, Jenny. Call center agent, crew sa Jollibee, walang narating. Gusto mo ba na kapag naging partner na ako sa kumpanya at humarap ako sa mga big time na kliyente ko, iharap kita sa kanila? Nakakahiya ka. Hindi tayo bagay, Jenny. I belong to a high-class world now. A world you are too poor to be in. Dahil sa sobrang galit at sakit, tumayo ako at sinampal ko siya ng buong lakas. Hayop ka, sabi ko sa kanya. Ang mundong ipinagmamalaki mo ngayon ay itinayo mula sa dugo, pawis at mga pasako. Wala kang utang ng loob. Akma niya akong sasampalin pabalik pero huminto siya. Sa halip, itinuro niya ang pinto. Sabi niya sa akin, umalis ka na sa bahay ko. Ngayon din. Dalhin mo lang ang mga bagay na binili mo. Huwag na huwag ka nang babalik dito. At tandaan mo, wala kang laban sa akin, Jenny. Lalo na't wala kang laban sa pamilya ni Helen. Kung susubukan mong manggulo sa kasal namin, sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo dahil kaya kitang baliktarin. Pinalayas niya ako, Miss Chick. Sa bahay na inakala kong amin. Sa bahay na inakala kong bunga ng paghihirap ko. Umalis ako nung gabing yon nang walang dalang kahit ano kundi ang pusong wasak at katawang puno ng pasa at sakit. Ngayon, Miss Chick, nandito ako sa isang maliit na bed space na inuupahan ko lang. Wala na akong naiwang ipon. Naiwan akong walang degree, walang pera, puro trauma at walang direksyon sa buhay. Habang siya, nakatira na sa malaking bahay niya. Nagpapakasarap sa pera at connections ng bago niya. At naghahanda para sa grandiosong kasal nila ng professor niya. Pakiramdam ko, ninakaw nila ang kabataan ko. Pakiramdam ko, ninakaw nila ang kinabukasan ko. Minsan, gusto kong magiganti. Gusto kong pumunta sa kasal nila, umakyat sa stage at ipagsigawan sa lahat ng mga bisita na ang sikat at magaling na engineer na pinapalakpakan nila ay isang linta, isang abuser na nananakit ng babae at isang manggagamit. Gusto kong sirain ang reputasyon nilang dalawa sa harap ng lahat. Pero sa kabilang banda, takot na takot ako. At pagod na ang isip ko, Miss Chick. Totoo ang sinabi niya. Wala akong laban sa kanila. Napakayaman ni Ma'am Helen. Malakas ang kapit nila. At ako ay isang hamak na dropout lang na pwedeng baliktarin ng mga taong may pera. Paano ako magsisimula ulit? Paano ko bubuuin ang sarili ko kung pakiramdam ko ay ibinigay ko na ang lahat ng piraso ng pagkatao ko sa taong nanakit at tumapak sa akin? Paano ko mapapatawad ang sarili ko sa pagiging isang napakalaking tanga?
Sana ay mapayuhan mo ko, Miss Jake. Gusto kong maging matapang, pero hindi ko na alam kung paano. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Maraming salamat sa pagbasa at pakikinig sa kwento ko. At sana talaga maging aral ito sa mga kachika natin na huwag maging mundo ang isang taong ginagawa lang tayong puhunan at punching bag. Huwag silang magpapakatangang tulad ko. Umaasa sa iyong payo at tulong, Jenny. Jenny, una sa lahat, gusto kong yakapin ka ng mahigpit. Isang mahigpit na yakap na nagmumula sa akin at sa buong komunidad ng mga kachika natin na umiiyak at lumalaban kasama mo. Ramdam na ramdam ko ang pagod mo. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay mo habang isinusulat mo ang bawat salita. Pangalawa, gusto kong burahin mo sa isip mo ang salitang tanga. Jenny, hindi ka naging tanga. Nagmahal ka lang ng tapat. Nagmahal ka ng walang kondisyon. Ibinigay mo ang tiwala mo sa isang taong nangako sa iyo ng habang buhay. Ang pagiging mabuti, ang pagiging mapagbigay, at ang pagiging mapagsakripisyo ay hindi kailanman naging katangian ng isang tanga. Ito ay katangian ng isang taong may busilak na puso. Si Mark ang may depekto, hindi ikaw. Siya ang halimaw na nag-abuso sa kabutihan mo. Ginamit niya ang pagmamahal mo bilang puhunan para sa sarili niyang ambisyon. Tinanong mo ko sa dulo ng sulat mo, kailangan mo bang magigante? Gusto mong pumunta sa kasal nila, umakyat sa stage, at ipagsigawan sa lahat kung sino talaga ang sikat na engineer na pinapalakpakan nila. Gusto mong sirain ang reputasyon nila. Jenny, naiintindihan ko ang gigil mo. Gusto rin kitang samahan doon at ipagkaladkad ang lalaking iyon palabas ng simbahan. Pero bilang Miss Chick ninyo na nag-iisip para sa ikabubuti mo, heto ang payo ko. Huwag mong gawin. Hindi dahil sa mahina ka. Hindi dahil sa talo ka. At lalong hindi dahil sa natatakot tayo sa pera at impluwensya ng pamilya ni Ma'am Helen. Huwag mong gawin dahil hindi na sila worth it ng oras at energy mo. Isipin mo ito, Jenny. Si Mark ay isang engineer, di ba? Sa engineering, kapag ang isang napakataas na building ay itinayo sa isang bulok at marupok na pundasyon, gaano man ito kaganda sa labas, gaano man karaming ginto ang nakadikit sa pader nito, babagsak at babagsak ito. Ang mundong ipinagmamalaki ni Mark ngayon, ang posisyon niya, ang sasakyan niya, ang bahay niya, ay itinayo niya sa pundasyon ng kasinungalingan, panggagamit at pang-aabuso. Wala siyang tunay na kakayahan na ipagmalaki dahil umakyat lang siya gamit ang pera at koneksyon ng iba. Ang kasal nila ni Helen ay hindi isang kasal ng pag-ibig. Isa itong transaksyon. At sa mundo ng transaksyon, kapag nawala na siya ng silbi, itatapon din siya ng pamilyang pinagsisilbihan niya ngayon. Hayaan mo silang magsama sa sarili nilang kasinungalingan. Kung pupunta ka sa kasal nila para gumawa ng iskandalo, ibababa mo lang ang sarili mo sa level nila.
Papapangitin mo lang ang sarili mong imahe. At totoo ang banta niya. May pera sila. Pwede ka nilang baliktarin at sampahan ng kaso. At ayaw kong mapunta ka sa sitwasyon kung saan ikaw na nga ang inabuso, ikaw pa ang makukulong. Pero Jenny, may gusto akong ipaalala sa iyo tungkol sa mga pasamo. Ang ginawa niya sa iyo, ang panunulak, ang pananampal, ang pananakit sa loob ng pamamahay ninyo ay isang seryosong krimen. Biktima ka ng Violence Against Women and Children o VAUC. Kung mayroon mang paghihigante na nararapat at legal, ito ay ang paghingi ng hustisya sa tamang pamamaraan. Kung handa ka na at kung mayroon kang mga ebidensya, medical records o mga saksi sa pananakit niya sa iyo, maaari kang lumapit sa PAW o Public Attorney's Office o sa mga women's desk sa inyong barangay. Hindi mo kailangan ng maraming pera para ipagtanggol ang karapatan mo bilang isang babaeng inabuso. Kung hindi ka pa handa at gusto mo lang munang talagang mag-heal ng tahimik, okay lang din yan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan mo at ang peace of mind mo. Ligtas ka na mula sa pananakit niya. Wala na siya sa buhay mo. At yun ang unang hakbang sa paglaya. Tinanong mo rin kung paano ka mag-uumpisa ulit. Kung paano mo bubuuin ang sarili mo, gayong pakiramdam mo ay ibinigay mo na ang lahat. Jenny, 25 years old ka pa lang. Sa edad mong yan, marami pang nagsisimula pa lang hanapin ang sarili nila. Ninakaw man niya ang 5 taon mo, hindi niya makukuha ang buong kinabukasan mo. Tignan mo ang sarili mo sa salamin. Ikaw, yung babaeng na kayang pagsabayan ang pagiging call center agent sa gabi at crew sa Jollibee sa umaga. Ikaw yung babaeng kinayang matulog ng 3 oras hanggang 4 na oras lang araw-araw para suportahan hindi lang ang sarili mo kundi pati ang ibang tao. Napakasipag mo. Napakatatag mo. Ginamit mo ang buong lakas mo para abutin ang pangarap ng isang walang kwentang lalaki. Ngayon, isipin mo, paano pa kaya kung ibuhos mo ang lahat ng sipag, dedikasyon at sakripisyong yan para sa sarili mong pangarap? Wala ka mang degree ngayon, hindi ibig sabihin ay hindi ka na makakapagtapos. Kunin mo ulit ang kontrol ng buhay mo. I-budget mo ang pera mo. Mag-ipon ka ulit. Unti-unti. Wala na ang parasite na sumisip-sip sa sahod mo. Makikita mo. Magugulat ka na lang kung gaano kabilis lalaki ang ipon mo dahil ikaw na lang ang pinapakain mo. Balikan mo ang pag-aaral mo. Kahit part-time, kahit paunti-unti. Kunin mo ang diploma mo. Hindi para ipamukha sa kanya, kundi para patunayan sa sarili mo na kaya mo. Ang pinakamagandang paghihigante, Jenny, ay hindi ang pagsira sa buhay niya. Ang pinakamagandang paghihigante ay ang pagiging masaya, matagumpay at malaya. Balang araw, matatapos mo ang kurso mo. Balang araw, tataas ang posisyon mo sa trabaho. Balang araw, titingnan mo ang nakaraan at magpapasalamat ka na tinanggal siya ng Diyos sa buhay mo.
dahil iniligtas ka niya sa habang buhay na pagiging alipin ng isang taong walang respeto sa iyo. Kaya punasan mo na ang luha mo, Jenny. Oo, sige. Iyakan mo siya ngayong gabi. Pero bukas, ibang Jenny na ang haharap sa mundo. Yung Jenny na matapang, matalino, at hindi napapayag na gawing stepping stone ng kahit na sino. Nandito kaming mga kachika mo na palaging susuporta at maniniwala sa'yo. Kaya mo yan. Ibangon mo ang sarili mo at bawiin mo ang koronang minsan niyang ipinagkait sa'yo. Isang paalala po lamang sa ating lahat, lalo na sa ating mga kachika. Hindi po ako isang lisensyadong psychologist at ang mga sinabi ko rito ay pawang opinyon at payo ko lamang bilang isang online ate ninyong nagmamalasakit. Kung kayo o may kakilala kayong nakakaranas ng pang-aabuso at kailangan ng tulong, huwag po kayong matakot magsalita. Mayroon po tayong mga Women's Help Desk or VAUSI Desk sa ating mga barangay at police stations na handang umasiste at magbigay ng proteksyon sa inyo. Huwag nating hayaang manalo ang mga nang-aabuso. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig Love Letter Edition para sa araw na ito. Sa mga kachika natin, naway maging malaking aral ang kwento ni Jenny sa ating lahat. Magmahal ng tapat, pero palaging magtira para sa sarili. Kapag nakita nyo na ang mga red flags ng pang-aabuso at panggagamit, huwag nang magbulag-bulagan. Tumakbo na kayo papalayo. Maraming salamat sa inyong panonood, pag-like at pag-subscribe. Konting lambing po lamang mga kachika. Please, ibahagi ang videong ito para marami pa tayong ma-inspire na kababaihan na lumaban at bumangon. Ito ang inyong Miss Chick na nag-iiwan ng paalala. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa mga taong hindi nakaka-appreciate sa'yo. Hanggang sa susunod na kwento mga kachika. Ingat and God bless.